Good afternoon, magandang araw po sa inyong lahat sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng mga ka-farmers po natin. Kumusta po kayo ngayon? So ngayon araw, nandito po tayo sa isang taniman ng watermelon or pakwan. So i-share po namin sa inyo kung paano nila po ito tinanim, saka kung kailan po nila tanim at kung paano ba silang lagay ng fertilizer. Kasi kung mapakita po natin yung pakwan nila dito ay medyo malaki na po yung bunga. At saka ilang days na lang mag-harvest na po sila. So shout out nga pala sa lahat mga kaibigan natin, sa mga ka-farmers natin, sa mga bagong subscribers, maraming salamat. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa akin, huwag niyo kalimutan subscribe sa channel. Pindutin niyo palagi yung notification bell para updated po kayo palagi sa ating mga videos, no? Okay, so ito na po yung mga tanim na pakita ko po sa inyo. Tingnan po natin yung mga bunga kung gaano ba kalaki. So, ngayon kasama po natin yung nagtatanim dito. Actually, hindi po siya dito ang may-ari. Siya lang po ang nag-maintain po dito. Siya ang nagtanim, siya nag-manage. At saka, na-feature na po natin to yung kasama ko, yung pinsan ko doon sa Burawin Leyte, no? Yung pakwan farming or watermelon. So, tatanungin po natin siya kung paano niya ito. Inulit ko lang kung paano itanim at kailan po natin harvestin. So, ito na po yung mga bunga, no, mga ka-farmers. Sa lahat ng nagtatanim ng pakwan or watermelon, ay i-share po namin sa inyo yung mga tips and tutorial for beginner para lang po sa mga bugan sa wala pang alam. So ito na po, no. So ito na po yung pinsan natin kung kailan niya po ito itinanim. So itanim ko ito noong August 15. August 15. Oh, so September 15 isang buwan. Pag October 15 dalawang buwan. So sa dalawang buwan pwede natin kunin yung hinog kasi yung unang bunga talagang mahihinog. Bali from planting to harvest, mula sa pagtanim mga ilang days, mga 60 days, dalawang buwan. Dalawang buwan, 60 days pwede na siya kunin. Yung direct seeding, hindi na nagsiseedlings dito. Hindi na. Okay, so tingnan po natin. So ito, yan, mga ilang kilo yan makita natin. So ito mga 5 kilos na to. Oo. Ganito. Pero mayroon pa mas malalaki nito. Pero hindi pa ito, hindi pa Pero harvest hindi pa pa ito harvestin. Mayroon pa tayong 5 araw kasi October 10 o October 9 pa lang ngayon. So mayroon pa tayong 6 na araw bago ito harvestin. So umangat pa ito. Tutubo pa ito ng kunti kasi hindi pa ito siya hinog. Kasi mabilis lumaki kapag malapit na sa mahinog. So anong maganda sa pakwan? Ano ba yung pag-abarding sa season or tag-ulan, tag-init? Ano bang maganda dyan? So ang ma-share ko lang, ang pakwan dapat ma-harvest sa tag-init, hindi sa tag-araw kasi tag-ulan. Kung tag-ulan hindi ito mabibili kasi maginaw kasi yung panahon. Dapat siya malamig, dapat mag-harvest siya matag-araw talaga, no? Matag-araw. O tag-init. 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 Kasi ngayong season na to dito sa Bisaya, tag-init pa, hindi katulad na sa Luzon niya. Ulan na. Tag-ulan doon. Tag-ulan. Ang tag-ulan dito, tag-ulan is December. Pero para katanungan sa lahat ng mga viewers natin, sa pakwan, yung kailangan nila na maitanim kung anong season, sa ulan ba o sa tag-ulan o sa tag-init? Sa pagtatanim, dapat tag-init. Kaya ang marami tayong ma-produce na pakwan sa pag-tag-init, noon talaga ang malakas ang bintahan sa tag-init. Okay. So hahanap pa po tayo ng ibang mga bunga. I-compare po natin yung ibang bunga dito sa ibang bunga. Maghanap tayo ng pinakamalaki dito. So ito po yung mga bunga, no. Ito may maliit pa, may malaki. So hindi pa pares yung laki nila, no, kasi hindi naman to magsabay-sabay sa harvest. Pero mayroon pa tayong tingnan, no, yung pinakamalaki. So ito, malaki na yan. Ito mga 7 kilos na po to. Sa estimate ko ito mga 7 kilos. So 7 kilos na yan. Sa 7 kilos kung magandang presyo, kikita dati tayo ng malaki kapag
Sa 7 kilos, mayroon tayong halimbawa 10. Halimbawa din ang presyo, palagay natin tag 12. Kasagaran kasi yung bintahan, karamihan dito sa amin, kami sa nagtanim kami, kasagaran na binibili sa amin ng buyer, pinakababa talaga 12 pesos per kilo. per kilo. So sa halimbawa sa sa isang piraso, more or less mga 80 yung presyo niya. Oo, Kabuuan na. kabuuan. Kung halimbawa abot ng 25, malaki din, no? Kung aabot ito ng 20 ang isang kilo, yung 7 kilos, simbe 140. 140. Malaking pira. Kapag mayroon tayo ng 10, di 10 piraso. 10 piraso na 7 kilos, aabot na yun ng 1,000. Oo, mahigit. Mahigit. Oo, yun pala, no? So, paano niyo po ito nalagaan? Yung pakwan nyo, simula sa pagtanim, paglagay ng fertilizer, hanggang sa paglaki. So dito, pag nag-umpisa ko sa pagtatanim, siyempre direct seeding po ako magtanim. Yung ibig sabihin yung direct seeding mula sa buto, direct sa tanim. Oh, buto, tapos linagay dito, buto pa siya, wala pa siyang Hindi pa nakasidling, hindi nakasidling, kasi ako magtanim, direct seeding talaga, hindi ako na gano'n ng isisidling bago i-transplanting. Kasi sa seedlings matrabaho, dodoble yung trabaho, di ba? Doble kasi yung trabaho kapag direct o pag Seedlings muna bago. seedling muna bago. Lagay kasi para sa tingin ko parang maano siya, parang mamatay o kasi lalo na kung tag-init. So dito, bali sa isang pinaka dalawang puno. Ang dalawang buto. Dalawang buto yung lagay mo. Lagay. Ito, dalawa. So, sa dalawa, hindi natin pagtabihin siya. Kailangan Kasi may distansya siya. may distansya. Hindi magkadikit. Hindi siya magkadikit. Kasi kapag nagdikit sila, pag nag-agawan silang nutrients, hindi sila sabay lumaki. Gagawan. Nag-agawan. So, yung pagkalipas tanim, pag lagay dito ng buto, after 1 week, ilan days bago mag-apply ng fertilizer? Bago ko linagay ang buto, linagyan ko muna ng fertilizer sa ilalim, tapos buto. So, kung magtanong yung viewers natin, anong buto, anong fertilizer yung ilagay mo sa ilalim? Yung basal fertilizer? Yung binasal ko dito is 14-14. 14 lang, wala nang iba. Walang iba. Gumagamit ako ng urea kapag inahalo ko sa putas. Kailangan talaga may putas tayo, kay yun ang talaga nagpapatamis ng pakwan. Bali after mo dito maglagay ng fertilizer tapos tanim, after magtanim, may basal na siya, tanim na lang ang buto. So ilang days naman bago mag-apply ng fertilizer? Mga 3 weeks. 3 weeks? 3 weeks, mga malaki nino. Malalaki na. Kaya pag dating ng isang buwan, mayroon na siyang, nag-uumpisa na siya na bumunga. Pagdating ng isang buwan, nag-uumpisa na siya pagbunga. Kailangan sa 3 weeks, maglagay ulit tayo ng potas at saka urea. Yung pag after 3 weeks, yung ihalo mo? Dapat i-mix mo yan. Bali, din yun, ilagay mo sa tabi ng puno. Dito. Linagay ko dito. Hindi natin linagay dito. Sa puno? Sa puno. Kasi pag linagay dito, itabi mo, siyempre maalat yung fertilizer, mamamatay ito. Dapat nakadistansya lang, dito lang. Mga, more or less, mga 4 inches or 5 inches, 6 inches. 5 inches. Okay, kasi may naman dito, may mga ugat. May ugat naman dito. Huwag lang natin dikit dito kasi mamamatay. Pagkalipas ng 3 weeks, ano na nilagay mo fertilizer? Kasi yung 3 weeks, naluwan mo ng urea at saka putas. Tapos after 3 weeks, mga ilan days na bago maglagay ng fertilizer? Wala na, hindi na ako naglalagay ulit. Yun lang ang hanggang pag-harvest na hindi na ako naglalagay. Yung pala hindi makasabono, madali lang. Madali lang, pero magasto naman ito sa abono kasi itong kalawag nito, mga ilan po nito sa estimate natin? Yung mga 3,000 ata ito kapuno. Papunta doon? Punta doon. So anong variety po dito sa pakwan niyo? Sa variety ko na palagi yung ginagamit talaga is Sweet 16.
Sweet 16. Hindi talaga ko gagamit ng Sweet 18 Oo. sa na seeds kasi medyo mahina talaga siya sa bintahan. Yun talaga ang marketable. Yung Sweet 16 dito, ano. Mm. So, sa pag-alaga ng pakwan, hindi mahirap. Siyempre, mahirap din pag-alaga ng pakwan. Mahirap din lang kung hindi mo alam. Malaga. Oo, pagod. Hindi ito inalagaan. So, hindi tayo lalago. Oo. Katulad din ng tao dahil ang tao inalagaan para umangat Lumaki, oh. o lumaki. Yun lahat talaga alagaan, hindi pa babayaan, no? So, napansin natin yung mga damo, okay lang yan. Walang problema sa mga damo niyan. Ayan yung mga damo, okay lang yan. Hindi yan makakipitis bunga. Hindi nakapikto yan. Oo. Lagi naman tayo nag-i-spray ng pesticide kasi mayroon dito mga piste na dadapo dito sa pakwan. Pero sa panahon ngayon, yung galaki yung bunga, hindi ko nag-apply fertilizer ngayon, wala na. Wala na, hindi na ako nag-a-apply ng fertilizer. Yun na lang ang ako, yung 3 weeks lagay ko ng urea at saka potas. Okay. So, para sa kalaman natin sa lahat ng mga viewers natin sa gusto magtanim ng pakwan or watermelon, ang variety po dito ay Sweet 16. So, medyo hindi naman ito gaano kalawak, more or less mga 3,000 na puno. Hanggang sa may mga bakod, no, hanggang sa may bakod, hanggang diyan, no? Okay. At saka siguro mga 6 days. mga 6 days na lang ang mag-harvest na po sila dito. Pero kailangan talaga dito sa pagtatanim ng pakwan is meron tayo dito dadaanan talaga ng Pinaka drainage, patwalk o pinaka drainage, parang ganun. kailangan talaga to kasi hindi natin matansa ang panahon ngayon kasi bigla lang umuulan. Dapat talaga pag dating ng ulan hindi to masisira kasi madali lang to matay sa tubig Pag mababaran. pag nababad. Kailangan talaga may greenness na May ginawa kang drainage. Or kanal. Kanal. Bawat isang dalawang plat, isang tudling o isang plat. Bawat isang plat o dalawa. Sa bawat tudling, dalawa tayo kasi kabilaan tong nagtanim ko. Kabilaan. So, Tulad po dito, nagkasitabi lang. Ito, magtalikod lang sila. Punta mo dito, mayroon tanim, pagpunta dito may tanim. Kabilaan po sila. Mga hakbang tayo ng yung distansya, distansya, mga isang dupa. Dito rin, isang dupa between sa puno or sa distansya nila. isang dupa rin. Yung between sa plat nila. Hanggang pa distansya, dapat kailangan yung distansya medyo mahaba. Mahaba kasi naman sila kung pag idikit-dikit mo hindi niyan kasi yung niya mag-aabot naman talaga dito kasi haba naman to. Yung mga tangkay, yung mga branches. Tangkay niya aabot talaga. Mag-aabot niyan. Mas maganda yung between ng puno, medyo distansya ay abot ng 2 meter para makagalaw ng maayos, no? Para mas magkaroon ng magandang bunga. So, yun lang po ang aming i-share sa inyo. More on theory lang po yun. Para nag-explain lang po kami kung paano magtanim ng watermelon. Actually, wala po tayong actual video ngayon. So, next time, pag maka-timing po kami na magtanim, tapos sa bibidyohan natin yung actual na pagtatanim mula sa pag-transplanting, paglagay ng fertilizer hanggang sa pag-harvest. So ngayon, kasi tapos na po itanim, harvesting na po to, baka after 7 days or by this week or by second week of this month ay magsimula po sila pag-harvest. Actually, na-picture ko na po to last year yung langka dito. Tingnan po natin yung langka. So yung mga langka dyan, na-picture na po natin yung ilang taon na nakalipas. So, yung may-ari dito is lang din, pero yung nag-maintain po dito ay yung aking pinsan na mabait. So, nakita niyo po, nag-explain siya kung ano ba ang ilagay niya fertilizer before siya mag-plant or magtanim. Direct seeding po yung ginamit niya, yung method niya mula sa buto, 2 po yung ilagay niya. Hindi lang magkatabi tapos bago siya magtanim ng buto or mag-plant,
ay naglagay din siya ng basal fertilizer. So ano ba ang basal fertilizer application? Yung basal paunang pataba. So bago maglagay ng buto sa ilalim, may maibono na yan. So 14-14 yung lagay niya, or triple 14, or sasabing complete. Okay, mula dito sa lugar namin, dito mismo ito sa tabi lang bahay namin, sa barangay namin dito sa Aboyog Leyte, ay maraming salamat yung panood. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa akin, huwag niyong kalimutan subscribe my channel. Pindutin niyo po palagi yung notification bell para updated po kayo palagi sa mga videos ko every time mag-upload po ako. So happy farming, maraming salamat yung panood. Thank you for watching. Ingat po kayo lagi. Bye bye po sa lahat.